Magandang araw mga ka-Big Changer. Nandito na naman tayo sa The Big Change PH para mag-aral ng mga bagay na makakatulong sa atin bilang isang leader. Ang pag-uusapan natin ngayon, araw na to, ay tungkol sa isang powerful tool ng mga leaders na maaari nilang gamitin ngunit minsan ay hindi na-utilize at minsan ay hindi maintindihan kung bakit kailangan gamitin ito. So para sa inyo at matutunan nyo kung ano ba itong powerful tool na to, buuin nyo po at panoorin mabuti itong video na to. At don't forget to like and subscribe and share this video para mas marami pang matuto dito sa ating leadership training series. So ano nga ba itong sinasabi ko na powerful tool ng mga leaders? Ito po ay tinatawag nating delegation. Minsan hindi natin to ginagamit. Bilang isang leader, natatakot tayong gamitin kasi baka ma-compromise ang mga performance or ang quality ng performance kapag i-delegate natin yung isang trabaho. Minsan din natatakot din tayong gamitin ito sapagkat wala tayong tiwala sa ating mga empleyado. Pero bilang isang leader, we need to appreciate the power of delegation. Bakit? Kasi ito ay makakatulong para maging maganda ang performance ng inyong mga empleyado. Pangalawa, ito ay makakatulong para mabigyan sila ng empowerment bilang isang empleyado at maramdaman nila na nagtitiwala ka sa kanya. Bilang isang leader, kapag marunong tayo mag-delegate, mas nabibigyan natin ng pagkakataon at nababawasan ang ating trabaho. Kasi ipinagkakatiwala na natin ito sa ating mga kapwa na empleyado o ng mas mabababa sa atin. At tayo bilang isang leader, mas marami tayong magagawa na tinatawag at makakapag-focus tayo sa mga high priority tasks na dapat ikaw lamang ang gumagawa. So ano nga ba ang maganda dito sa tinatawag nating delegation? So ano nga ba ang kagandahan kapag ginamit natin ang delegation bilang isang leader? Kapag ginamit natin ang delegation, ang mga sumusunod ay siyang magiging benefits natin from using and utilizing delegation. Ang una ay empowering and developing our team. Ang maganda sa delegation, kapag natuto na tayong mag-delegate, ay nararamdaman ng ating team o ng ating mga empleyado ang tiwala natin sa kanila. At ito ay magdadala ng empowerment and development sa ating mga empleyado. By delegating tasks, our employees take account of their responsibility. Inaangkin nila ang mga responsibilidad na inatang mo sa kanila. At yun ay makakabuti para sa sarili rin nilang development. At kapag sila ay nag-take na ng ownership sa ginagawa nila, mas maganda natuturuan natin sila na makapag-desisyon at nadidevelop ang decision-making skills nila at naipapakita nila ang totoo nilang abilities. This empowerment boosts their morale and engagement kasi nararamdaman nila yung tiwala na ibinibigay mo sa kanila. At ang mga empleyado ay nagkakaroon ng responsibilidad doon sa mga trabaho at inaangkin nila na sila ang accountable sa trabaho na ibinigay mo sa kanila. Ang delegation din ay isang platform para mabigyan ng pagkakataon na makadiscover pa ng bagong skills ang ating mga empleyado at mapalago nila at mag-grow sila sa bagong skills na natutunan nila. Itong mga skills na ito ay maaaring hindi pa nila nagagawa, maaaring hindi pa nila nadidiscover, pero dahil pinagkalooban mo sila at dinelegate mo sa kanila ang trabaho, mas nafe-feel nila at mas na-discover nila ang kaya pa nilang gawin. Sa ganitong paraan ay natuturuan natin ang ating mga empleyado na magkaroon ng pagkakataon na mag-handle ng ibang responsibility, mag-handle ng tao at sila ay natutulungan natin na ma-develop pa ang kanilang management skills. At later on, makikita natin na baka sila na ang susunod sa atin. Pangalawa, ang benefit ng delegation is we are focusing on high-level tasks bilang isang leader. Effective delegations allows the leader to focus on most critical decisions, most critical
responsibility bilang isang leader. Kapag wala na silang iniintindi na mga bagay na maliliit naman at kayang gawin ng iba, nakaka-focus sila para sa mga mas importanteng bagay, strategies, bagong ideas, or mga paraan upang mas mapagana natin ang operations ng ating company. Isa ring mahalaga na idudulot ng delegation is that kapag natuto tayo mag-delegate ng iba't ibang mga trabaho, lalo na tayo maliliit, bilang isang leader, natutulungan natin na ma-develop at ma-ease, no, or mapagaan ang mental, no, task na ating ginagawa. Alam naman natin bilang isang leader, ang bigat-bigat nito sa utak, lalo na kapag mga operations, no, strategies na pinag-uusapan, ang hirap isipin ng mga strategies. Pero kapag konti na lang ginagawa natin, yung mga high task na lang natin o critical task ang focus natin, mas nagiging effective tayo bilang isang leader. Offloading less critical tasks allows the leaders to, focus their energy on innovations, solving complex problems, and guiding overall vision and directions of the company. In this sense also, bilang isang leader, mas nafo-focus tayo na pag-aralan or ating responsibilidad na maitaguyod, no, at madala para sa success ng ating company at yung ibang mga day-to-day activities na ibibigay na natin sa ating mga empleyado. Pangatlong benefit ng delegation is building trust and collaborations. Kapag natuto tayo mag-delegate, ito ay signal, no? Isang signal na nagsasabi na ang lubos ng pagtitiwala natin bilang isang leader sa ating mga empleyado na nabigyan ng bagong task. At kapag ganun ang nangyari, mas nakaka-deliver ang ating mga empleyado na binigyan mo ng responsibility na mag-deliver ng effective na result sa ating mga pinapagawa sa kanila. At the same time, nararamdaman nila na sila ay supported. Supported mo bilang isang leader at supported ng company ang ginagawa nila para rin sa ating company. At hindi lang yan, mas nai-invite pa natin na mag-share pa sila ng kanilang expertise, mag-share pa sila ng mga skills nila na pwedeng i-contribute para sa development ng ating company. At kapag yun ay nangyari, collaboration is very easy. Parang pang-araw-araw na lang na ginagawa at gagawin ng mga empleyado na matuto silang mag-collaborate, mag-share ng ideas, mag-brainstorming, at ito ay siyang makakadagdag para sa pag-attain ng ating vision, ang vision at direction ng company natin. Number 4 na benefit nito ng delegation ay nakaka-enhance siya ng efficiency and productivity. Ang delegation ay napaka-powerful na tool para maging efficient sila at magbigay ng productivity para sa ating company. At alam ba natin na kapag lagi nilang ginagawa to, mas napapadali ang kanilang trabaho and they can produce as fast as they can. Hindi rin nila nafe-feel na nahihirapan sila kasi delegated ang trabaho, pantay-pantay or equal ang workload. Hindi nila nararamdaman na napakarami nilang trabaho, yung iba hindi. Pero kapag nag-delegate tayo, nararamdaman nila na ang trabaho ay napakadali lang. Kapag ginamit din natin ang delegation as a tool, ito ay nakakatulong para makadiscover tayo ng mga bagong talents sa ating company. For example, delegating a certain project that involves creativity, makakahanap tayo ng mga taong nararapat nating i-delegate para mag-produce ng creative ideas at creative projects. Kapag ang mga tao na ang atin namang task na ibibigay ay para doon sa mag-isip, no, critical thinking ang kailangan ng skills, makakahanap tayo ng mga tao na siyang madaling pagbigyan at i-delegate natin para mag-isip ng mga best solutions. And through that collaborations, mas madaling matapos ang trabaho sapagkat lahat ay involved in solving or creating or finishing the task. Moreover, ang delegation prevents bottleneck sa workplace. Kasi lahat nagtatrabaho, walang naiiwan, walang nahihirapan. No? Sapagkat alam ng bawat isa ang kanilang trabaho at na-delegate sila para sumuport sa bawat areas, no, ng companies.
walang naiiwang mga trabaho na siya naging dahilan para sa low productivity. Mas maganda, ang delegation ay gagamitin natin para mas ma-encourage ang mga tao na gawing mabuti ang kanilang trabaho, gawing mabilis ng tama ang kanilang trabaho. Kapag ang lahat ay committed, no, at nabigyan sila naging part sila ng team na na-delegate natin, mas maiiwasan natin ang mga delays sa productions kasi mas madali na nilang mapag-usapan kung ano ang mga dahilan kung bakit nadi-delays at magtutulungan na sila para ma-solve ang delays sa production. Number 5, it encourages innovations and creativity. Ang delegation ay nakakatulong sa ating mga members, mga empleyado, na siyang inatasan natin na gawin kasi nararamdaman nila na they were given freedom to discover new ways to solve the problem and innovative ways para mag-create ng bagong products or ideas. Sa pamamagitan nito, natutulungan natin ang mga inatasan natin para magkaroon ng new experiment, no? Mag-experiment kung ano ba ang maganda, i-validate kung tama ba at makakatulong para mas mapabilis ang proseso. At through that, because may binigyan mo sila ng autonomy to decide, ng freedom to decide, mas nakakapag-decide sila sa kung ano ang mas mabilis, mas tama at mas epektibong pamamaraan para maiwasan ang mga delays and problems with the operations. Number 6, improving time management and reducing burnout. Ang burnout ay isa sa mga dahilan kung bakit nadidelay ang mga products or mga production. No? Kapag may burnout silang napifeel, napapagod, nawawalan sila ng energy, napifeel nila na ayaw na nilang magtrabaho. Pero kapag binigyan natin sila ng mga new task na fitted sa kanilang talents, mas nagiging active sila para mag-solve ng mga problems na yan. At doon, na ma-manage nila yung kanilang time at the same time nawawala yung burnout nila kasi nag-i-enjoy sila sa ginagawa nila. May mga empleyado talaga na hindi natin maiwasan na ang kanilang position or ang kanilang ginagawa ay hindi nila na-enjoy kasi hindi yun part o hindi yun ang kanilang ginagawa before. So parang feeling nila ay nakakapagod na to. Pero kapag dinelegate natin sila ng tama doon sa talent nila, mas nakikita natin how effective they are sa pag-solve or pag-attain ng task para matapos. Delegation is also solving time management. Kapag na-delegate natin sila ng tama at pantay-pantay, nabigyan natin sila kung sino man ang dapat fitted doon sa kanilang talent, ay nakikita nila na madaling nagagawa ang mga trabaho at madaling na-attain natin ang goal ng ating department, ng kanilang department. So, ang nagiging maganda nito is that sila rin nakikita nila kung paano isosolve. So, yung time ay namamanage natin effectively and efficiently. Additionally, delegation helps prevent micromanagement. Ito ang nagiging problema minsan, no? Na yung mga leaders ay nagma-micromanagement pa. Na yung dapat trabaho na ng mas mabababang posisyon ay pinupuntahan po nila at chinecheck. So, pati yung leaders ay nagkakaroon ng feeling ng stress and burnout. Pero kapag we delegate them to do this, in-explain natin kung paano gagawin, and monitor lang natin ng saglit, no? At constantly chinecheck natin, pero hindi na yung micromanagement ang ginagawa natin, kundi verification nila kung tama ang ginagawa nila. Tayong mga leader, nawawala yung stress natin kasi nakikita natin na meron silang paraan, probably na hindi natin paraan bilang isang leader, pero sila ay may sariling paraan na na-discover, may bagong skills na na-discover na makakatulong para ma-solve ang ating problema sa operations. Ngayon naman, ano ang mga challenges? No? Bilang isang leader, hindi lahat ng leaders ay sanay mag-delegate. So may mga challenges yan. Paano nga ba natin isosolve itong challenges na to sa isang leader na hindi pa sanay sa delegation? Alam natin ang delegation ay maraming benefits, pero bilang isang leader na nakasanayan na yung mga trabahong yan, very challenging. Yung mga trabaho ng leaders na
hindi sila nagtitiwala at nagbibigay ng trabaho sa mga nasa baba nila, sa mga supervisors nila, or hindi sila nagde-delegate kasi alam nila ay hindi kayang gawin ng mga empleyado. So medyo challenging to para sa kanila. At medyo, for a start, medyo mahihirapan silang mag-adjust on this matter. Pero to overcome these challenges, leader must develop the ability to trust their teams. Yan ang una, no? Ang unang dapat gawin ay to build trust to their team. Kapag natuto na tayo magtiwala sa mga tao at nakapili na tayo ng mga taong pagkakatiwalaan, ito, yung challenges natin na natatakot tayo mag-delegate, ay mas matutulungan tayo para maibsan yung ating nararamdaman na parang wala tayong tiwala sa ating mga empleyado. Pangalawa, para ma-ease natin or ma-manage natin yung mga challenges kapag hindi ka pa sanay mag-delegate, clear communication. Clear communication is very important because it will help you as a leader na mag-provide ng clear instruction, ng clear responsibility at maghanda ng mga job, no, specification na kailangan para ma-solve ang problem na siya mong ibibigay doon sa pagkakatiwalaan mo, doon sa ide-delegate mo na magtrabaho ng task na yan. In delegation, leaders must understand that both leaders, siya, at ang empleyado will benefit on this by appreciating that this is a learning process for both of them. Mahalaga na makita nila o makita niya bilang isang leader at makita ng mga empleyado na pareho kayong nag-aaral, no? Pareho kayong pinaprocess, no, na matutunan. Ito. So kung ikaw ang pinagkatiwalaan ng leader, pagkatiwalaan mo rin, no? At gampanan ang pagtitiwalang yan. Ibalik ang pagtitiwalang yan. At bilang isang empleyado, pagkatiwalaan mo rin ang iyong leader na siyang nagbigay sa iyo, no, ng trabaho na kaya niya ibinigay sa iyo ay naniniwala siya na kaya mong gawin. And in conclusion, ang delegation ay makakatulong sa atin for the continuity of our company's vision, no, attainment of our vision. Kapag ang leader ay open-minded in this tool of delegation, ini-ensure niya na mga susunod na mga batch ng empleyado niya or ng mga next to him ay nakahanda para gawin ang trabaho. Minsan natatakot tayo ng ibigay kasi parang nawawalan tayo ng tiwala. Pero kapag ganun ang nangyari, napi-feel ng mga empleyado na hindi sila pinagkakatiwalaan, hindi sila welcome, automatically aalis yan. Kapag umalis yan, maghahanap ka naman, magte-train na naman ikaw ng bagong mga sets of new employees. The problem is yung continuity. Hindi lahat ng oras nandyan tayo. Hindi lahat ng oras tayo ang magmamanage yan. Hindi rin lahat ng oras ay available tayo para i-micromanage ang mga yan. Better for us to sustain and ensure continuity ng ating company, mag-delegate tayo. Pagkatiwalaan natin ang ibang empleyado para ma-train na sila at may handa na sila for the next level position na siyang makakatulong mo para mas mapaganda ang pagpapatakbo ng company. So yan, maraming salamat mga ka-Big Changer at I hope may natutunan kayo dito sa ating topic na to, which is part ng leadership training series natin. At ako'y naniniwala na kapag in-implement natin at nagtiwala tayo na mag-delegate ng ating mga tasks, mas makakatulong ito sa atin bilang isang leader. Kaya patuloy po ninyong subaybayan ang aking mga uploads dito sa The Big Change PH para makatulong ito sa ating mga operations o bilang isang manager or bilang isang leader para mas ma-ensure natin na mas magagamit natin, ma-explore natin at ma-appreciate natin ang ating mga empleyado at maihanda natin sila para makatulong natin. At ito pong channel na to ay dedicated in those topics, the self-development, leadership training, no? And kung nagustuhan nyo rin po itong video na to, don't forget to subscribe kung hindi pa kayo subscriber. Don't forget to like and share para marami pa rin ang makaalam at matuto dito sa lesson na to. Maraming salamat, magandang araw sa inyo lahat.